Pinasinungalingan ni Senator Rodante Marcoleta ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Giti Marcoleta, gawa-gawa at imbento lamang ito para patahimikin at sirain ang reputasyon ng senador. Si Angel Pastor sa Balita Live. Angel, magandang gabi. Yes, magandang gabi Prince. Matitinding mga pahayag nga ang binitawan ni Senator Rodante Marcoleta sa sesyon nitong Lunes kaugnay nga dito sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ayon sa senador, may halong impluwensya at may halong intensyon na pigilan ang senador para sa kanyang mga paninindigan dito sa loob ng Senado. Kwenesyon ni Senator Rodante Marcoleta ang timing ng rekomendasyong plunder at indirect bribery ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban sa kanya. Nag-ugat ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong 2025 elections. Sa kanyang privilege speech, binasag ni Marcoleta ang kanyang pananahimik at iginiit na ang mga reklamong isinampa laban sa kanya ay pawang trumped-up charges o mga gawa-gawang akusasyon. About a complaint. The trump-up charges filed against me and some of my friends are not merely legal accusations. They form part of a deeper and more nefarious design to intimidate independent voices, to punish dissent, and to warn every senator that the price of asking hard questions could lead to personal damnation. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Sabi pa niya, hindi patas ang isang reklamo kung wala namang malinaw na ebidensya o basihan. Kung walaan niyang matibay na ebidensya, patunay umano ito ng pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi tunay na pananagutan o hustisya. Giit pa niya, nagiging paraan lang ito ng panggigipit o pagdiin sa kanya, lalo na sa mga hindi sumusunod o lumalaban sa utos. A complaint without evidence is public injury, official favor, corrupt consideration or abuse of office is not accountability. It is machinery. It is pressure. It is a warning shot fired at those who refuse to kneel. And if that warning was meant for me, Mr. President, then the answer is very clear. It failed. The complaint against me speaks of amounts. It speaks of dates. It speaks of suspicion, but suspicion is not evidence. Amount is not corruption. Kasabay ng mga kasong isinampa sa kanya ay mga mabibigat na usapin sa Senado tulad ng nakabinbin flood control probe, mga reklamo kaugnay sa malawakang korupsyon sa gobyerno at ang impeachment trial. Bilang senador, tungkulin anya nilang mag-imbestiga at magtanong ng walang kinikilingan at hindi dapat umano maapektuhan ang tungkuling ito ng pressure, pananakot o mga paratang na gawa-gawa lamang. This is not a fight for one man. This is not a fight for one faction. This is not a fight for political survival. This is a fight for whether the Filipino people may still have senators capable of questioning, investigating, judging, and speaking freely without fear or favor. When this chamber is called upon to sit in impeachment proceedings, we are not merely politicians. We are senator judges. We are bound to listen, to weigh evidence, to apply the Constitution, and to act according to our conscience. That ability cannot be curtailed by fear, pressure, harassment, or manufactured accusation. Nanindigan naman si Marcoleta na hindi siya mapapatahimik o papasupil sa takot sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya. Sasagutin din niya ang mga reklamo gamit ang mga dokumento at ebidensya sa tamang proseso. I will not let fear write my narrative. I will not let intimidation decide my vote. Make me bleed and I will still shout out to the high heavens for truth and justice. May I repeat? I will answer this complaint in the proper forum, calmly, firmly, and with evidence. I will sit in impeachment
proceedings with conscience, impartiality, and due regard for the record. I will pursue the examination of flood control anomalies with courage, fairness, and determination. I will not allow public funds meant to protect our people from floods to disappear into the hands of those who already have too much. I will not allow the greatest theft of our time to be buried under intimidation. Domestic law. Samantala, itinalaga bilang mga bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, kabilang sa inanunsyo ni Acting Majority Floor Leader Joel Villanueva bilang mga bagong miyembro ng komite sina Senators Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Camille Villar, Mark Villar at si Senator Cheese Escudero. Prince, inaasahang sa mga bagong miyembro ng komite na mas magiging aktibo ang komite sa pagpapatuloy ng mga pagdinig, lalo na sa mga kontrobersyal na flood control projects. Mas bibigyang papel ng mga itinalagang senador ang pagtulong sa mga investigasyon ng Senado laban sa mga posibleng anomalya sa pamahalaan. Prince. Maraming salamat, Angel Pastor, sa iyong live report. Hindi pa rin malinaw kung sino-sino ang dapat managot sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects sa bansa. Kaya naman, muling nanawagan si Senator Amy Marcos na buksan muli ng Senado ang investigasyon upang mas mapalalim ang pagbusisi sa issue. Si Angel Pastor sa report. Nanawagan si Senator Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na muling buksan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Marcos, kailangang alisin ang anumang takip sa usapin ng umano'y katiwalian upang tuluyang lumabas ang buong katotohanan at mabigyang linaw ang mga alegasyon. Hiniling din ng senadora na ipatawag sa investigasyon ang tinaguriang 18 Marines, pati ang dating kongresista na si Zaldico at dating Undersecretary Adrian Bersamin na umano'y nasasangkot sa kontrobersya. Lumutang ang pangalan ni Bersamin matapos umanong sabihin ni Zaldico na kinumpirma nito ang pagpasok ng tinatayang 100 bilyong pisong flood control insertions sa 2025 national budget. Bukod dito, may mga alegasyong nagsasabing may palitan umano ng mensahe sa pagitan ni Bersamin at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at iginiit na walang sapat na ebidensya laban sa Pangulo. Matatandaan sa isang privilege speech, iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na dapat ding imbestigahan si Bersamin at iba pang personalidad upang mas mapalalim ang investigasyon at malinawan ang mga alegasyong lumutang sa pagdinig. Ayon kay Marcoleta, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi niya nilagdaan ang partial report ng Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya ay unfinished o hindi pa kumpleto ang investigasyon. Bigo namang makakuha ng sapat na pirma mula sa miyembro ng Blue Ribbon Committee ang nasabing partial report. Ito lamang ang lumagda sa naturang partial report kaya hindi pa ito may tuturing na fully adopted committee report at hindi pa maaring maipresenta bilang formal na ulat sa plenaryo ng Senado. Noong May 5 sa pamamagitan ng privilege speech, ipresenta ni dating Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson ang tinawag niyang Chairman's Progress Report kaugnay ng investigasyon sa flood control anomalies. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na ngayong nasa ilalim na ng pamumuno ni Senadora Pia Cayetano ang Blue Ribbon Committee, nais niyang maipagpatuloy ang mas malalim na investigasyon upang mabigyang linaw ang mga alegasyon ng korupsyon sa flood control project. Para sa Diyos at Pilipinas, kung mahal Angel Pastor, SMNI News.